Ang pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, ang manatili po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoong Diyos sa mabuting pagkakataon na muli pong makapagbahagi ng akin pong natutunan sa nakalipas po nating pag-aaral sa atin pong subject na The Epistles of St. Paul. Ang akin pong natutunan o ang striking po sa akin sa araw po na ito ay yung sinabi ni Brad Rodel na ang Korinto natatag sa pamamagitan po ng pangangaral ni Apolos at ni Pablo. Dati po kasi ang alam ko lang si Pablo po ang nangaral sa Korinto. Hindi po pala, pati po pala si Apolos. Kaya po pala may binabanggit na gano'n na pahayag si San Pablo sa mga taga-Korinto regarding po kay Apolos. At para po mapatunayan na ang nagtatag ng lokal ng Korinto ay si Apolos at si San Pablo. Ito po yung maliwanag na proof. Nandoon po sa unang Korinto 1 at 4. 3 at 4. Sapagkat kung sinasabi ng isa ako'y kay Pablo at ang iba ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao? Ano nga si Apolos at ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo at sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa Kanya. Kaya po pala sumampalataya yung mga taga-Korinto dahil po sa pangangaral ni Apolos at ni San Pablo. Yun po yung maliwanag na pruweba na sila po yung nagtatag ng lokal ng Korinto. At sa Korinto, mga kapatid, ay marami tayong makikitang problema. Yun nga po yung inisa-isa ni Brad Rodel na naglitawan ng mga problema sa Korinto. Ang isa po dyan ay yung meron silang favoritism. Kaya sa pagpapatuloy ng ating binabasa, ang sabi ng mga taga-Korinto ay sa 5, ako'y kay Apolos, o sa 4 pala, sabi nila, sapagkat sinasabi ng isa ako'y kay Pablo, yung isa naman nagsasabi siya'y kay Apolos. Kaya sabi ni Pablo sa kanila, dapat wala yung ganyan. Kasi ano yan paninubugho. Parang ganun ang dating po parang hindi dapat ganyan ang inuugali. Kasi meron tayong dapat na inuugali sa bahay ng Diyos. Pero hindi isa po yan na may favoritism tayo. Dapat meron tayong isang pag-iisip lang. Yun yung binabanggit po sa 1 ng unang Korinto. Ang sabi po ganito, mga kapatid. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Dapat ito po yung magawain ng mga taga-Korinto para mawala yung favoritism o yung paninipugpo na mas gusto niya yung isa
kaysa sa isa. Mas gusto nung isa si Pablo, mas gusto nung isa si Apolos. Dapat meron lang tayong isang pag-iisip. At yung pag-iisip na yon dapat na kay Kristo. Sabi ng mga nakalipas po natin na pag-aaral na paksa na itinuturo ng kuya. Para mawala yung diwa na yon, itinama sila ni Pablo, ginamot ni Pablo yun eh. Yung diwa na yon na parang may pagkakabahabahagi sa kanila. Ang sabi ni Pablo doon sa unang Korinto 3 at 21 patuloy, ganito naman po ang ating mababasa sa 3:21. Kahit huwag ipagmapuri ninuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cephas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo. Yan yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Dapat wala tayong i-discriminate. Parang ganun ang gustong paratingin ni Pablo dito sa sulat na ito. Dapat nakatipon tayo kay Kristo. Lahat kasi tayo dapat magkaisa ng pag-iisip. Dapat magkaisa tayo kasi magkakapatid tayo eh. Kaya nga sa pagpapatuloy, sa 23, ang sabi ni Pablo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Kita niyo po yun, ano, mga kapatid? Lahat tayo magkakapatid eh. Kaya dapat magkakaisa tayo. Walang bahabahagi. Kaya mag-iingat tayo sa ganyang diwa na may diwang favorite. O minsan favorite niya yung isang KNP, mas gusto niyang yun ang kausap. O kaya naman paborito niya yung isang servant. Dapat ang sabihin natin para mawala yung favoritismo, imbis na sabihin natin tayo ay kay Pablo, ang sabihin natin si Pablo ay sa atin, mga kapatid. Kasi nasa sa loob tayo ng isang katawan. At doon sa isang katawan, hindi po pwedeng magkakabahabahagi yung sangkap. Como yun ay ang iglesia ay sinisimbolo sa katawan. Dapat walang pagkakabahabahagi na mangyari po doon. Kung sangkap tayo ng katawan, kung sangkap ka ng katawan kapatid, kung sangkap ako ng katawan, kung sangkap ng katawan ng iba pang mga kapatid, dapat magkakaisa tayo. Kasi Diyos ang naglagay sa atin para maging sangkap ng katawan, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa natutunan po natin na ito sa araw po na ito. Salamat po sa Diyos at samahan po nawa tayo ng Panginoon sa ating pong mga paggawa.